Kumusta po kayo mga minamahal naming tagapakinig at maligayang pagbabalik sa ating munting tahanan ng mga kwento. Ako po si Orange, ang inyong laging kasama dito sa Orange Audio, handang magbahagi ng isang salaysay na tatatak sa inyong puso. Sabi nila, ang tiwala daw ay parang isang salamin. Kapag ito'y nabasag, kahit anong gawin ay mahirap nang buuin. Pero paano kung ang taong darating ay hindi para pulutin ang mga basag na piraso, kundi para tulungan kang buuin ang iyong sarili mula sa loob? Wala kang kwenta. Ang mga salitang yon ay humiwa sa katahimikan ng malaking bahay. Malamig, matigas, walang bahid ng anumang pagsisisi. Umalis ka na. Now na. Nakatayo si Miguel de Leon, matikas sa kanyang suot na pang-opisina, habang ang babaeng dating yaya ng kanyang mga anak ay nanginginig na pinupulot ang kanyang mga gamit. Iwan mo ang sahod mo. Dagdag pa niya, ang boses ay kasing tulis ng bubog. Hindi mo yan deserve. Hindi na niya hinintay ang sagot. Ang tanging tunog na kanyang narinig ay ang mahinang paghikbi ng babae at pagkatapos, ang marahang pagsara ng pinto. Katahimikan. Walang emosyon sa mukha ni Miguel. Walang galit. Walang awa. Tanging isang pagod na determinasyon. Isang desisyon na binuo hindi ng galit, kundi ng takot. Isang takot na nagsimula 2 taon na ang nakalipas. Ang alaala ng isang tawag sa telepono, ang amoy ng ospital, ang bigat sa dibdib na tila hindi na kailanman mawawala. Hindi na mauulit, bulong niya sa sarili. Hinding-hindi na. Maya-maya pa ay may kumatok. Pumasok ang kanilang matagal ng kasambahay. Sir Miguel, narito na po yung bagong aplikante, yung inirekomenda ni Aling Nena. Tumangulang si Miguel. Papasukin mo. Ilang sandali pa, isang babae ang pumasok sa sala. Payak ang kanyang kasuotan, isang simpleng blusa at pantalon. Walang kolorete sa muka. Mahaba at itim ang buhok na nakatali lang sa likod. Pero ang mga mata niya, kalmado. Mayroong isang uri ng kapayapaan sa mga matang yon na tila hindi nababagay sa tensyonadong silid. Magandang araw po, bati niya. Ang boses ay mahinahon. Ako po si Elena Reyes. Umupo si Miguel sa silyon sa tapat niya. Hindi inaalis ang titig. Sinusuri. Kinikilatis. Bawat galaw. Bawat paghinga. Bakit mo kailangan ng trabaho? Tanong niya. Diretsahan. Hindi nagulat si Elena. Para po sa pamilya, sir. May mga kailangan pong tustusan. Marunong ka ba sa bata? Yung isa, kailangan ng special attention. May pinsala sa utak dahil sa isang aksidente. Tumango si Elena. At sa unang pagkakataon, nakita ni Miguel ang isang kislap sa mga mata nito. Isang kislap ng pag-unawa. Opo, sir. May kaunti po akong alam sa pag-aalaga. Biglang bumukas ang pinto mula sa isang silid at lumabas ang isang batang lalaki. Mga 8 taong gulang. Ito si Leo, ang panganay. Sumunod sa kanya ang isa pang kasambahay na humahabol. Leo, bumalik ka sa loob. Pero hindi nakinig ang bata. Padabog siyang lumapit sa isang estante. Kinuha ang isang laruang kotse at malakas na ibinato sa sahig. Ayoko dito. I hate this house. Walang nagsalita. Tumingin lang si Miguel sa eksena, naghihintay kung ano ang gagawin ni Elena. Dahan-dahang tumayo si Elena. Lumakad siya palapit sa kung saan bumagsak ang laruan. Pinulot niya ito, pinagpagan, at walang salitang iniabot, pabalik kay Leo. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nangusap. Isang tingin lang ng malumanay na pag-intindi ang ibinigay niya. Natigilan si Leo. Kinuha niya ang kotse, napayuko, at tahimik na bumalik sa kanyang silid. Muling umupo si Elena, na para bang walang nangyari. Nagbuntong hininga si Miguel. May kung anong kumirot sa loob niya, pero agad niya yung isinantabi. Hindi siya pwedeng magpadala
sa isang simpleng eksena. Okay? Sabi niya sa wakas. You're hired. Bukas ka na magsimula. Ang mga patakaran, ibibigay sa'yo mamaya. Isang pagkakamali lang, Elena. Aalis ka. Salamat po, sir. Makakaasa po kayo. Nang makaalis na si Elena, kinuha ni Miguel ang kanyang telepono. May tinawagan siyang numero. Hello, dito sa bahay. Kailangan kong mapakabitan lahat. Sabi niya sa kausap sa kabilang linya. Ang kwarto ng mga bata, ang sala, kusina, hardin, kahit sa pinakasulok-sulukan. May sinabi ang nasa kabilang linya. Wala akong pakialam sa presyo, sagot ni Miguel. Ang boses ay bumalik sa pagiging yelo. Ang importante, hindi niya pwedeng malaman. Tumigil siya saglit. Ang mga mata ay nakatitig sa pinto kung saan dumaan si Elena kanina. Siguraduhin mong hindi niya malalaman kahit kailan. Kinaumagahan, maagang dumating si Elena. Ang malaking bahay ni Miguel ay tila isang museo. Maganda, malinis, pero walang buhay. Ang katahimikan ay mabigat. Tila may sariling bigat na pumipit sa dibdib. Ang unang pinuntahan niya ay ang silid ng mga bata. Bukas ang pinto. Si Leo ay nakaupo sa kama. Naglalaro sa kanyang tablet, ang muka ay nakasimangot na parang laging galit sa mundo. Sa kabilang kama, si Lucas, ang 6 na taong gulang na bunso, ay nakatingin lang sa bintana. Ang mga mata niya ay malalim, tila nakatanaw sa isang mundong siya lang ang nakakakita. Good morning, Leo. Good morning, Lucas. Bati ni Elena. Ang boses ay malambing. Hindi sumagot si Leo. Hindi rin lumingon si Lucas. Hindi pinilit ni Elena. Ngumiti lang siya at inayos ang mga kumot sa kama. Inihanda niya ang kanilang mga damit. Kumuha siya ng isang libro mula sa estante. Gusto niyo bang basahan ko kayo ng kwento bago tayo mag-almusal? Isang matalim na tingin lang ang isinukli ni Leo. Sa kanyang opisina sa Makati, nakatutok si Miguel sa screen ng kanyang cellphone. Sa isang app, kitang-kita niya ang bawat galaw sa loob ng silid ng mga bata. Nakikita niya ang pagtitiis ni Elena, ang pagtanggi ng kanyang mga anak. Hinihintay niya ang unang senyales ng pagkainip, ang unang buntong hininga ng pagkasuklam. Pero wala. Kalmado lang si Elena. Para siyang isang ilog na patuloy lang sa pag-agos. Kahit ano pa ang mga batong humarang sa kanyang daan, iyon ang mas lalong nagpatindi ng pagdududa ni Miguel. Masyadong perpekto, masyadong calculated. Nang hapon na yon, isang itim na SUV ang huminto sa tapat ng bahay. Bumaba si Lorna, ang kapatid ng kanyang yumaong asawa. Nakasuot ito ng itim na bestida, ang buhok ay plansado, ang mga alahas ay kumikinang. Dala niya ang isang aura ng awtoridad at paghatol. Naabutan niya si Elena sa hardin. Tinutulungan si Lucas na hawakan ng isang regadera. Sino ka? Tanong ni Lorna. Ang kilay ay magkasalubong. Ako po si Elena, ma'am, ang bagong yaya. Sinuri siya ni Lorna mula ulo hanggang paa. Tila isang mamahaling gamit na tinitingnan kung may depekto. I see, isa na namang bago. Sabi nito, may halong pang-uyam. Tingnan natin kung gaano kakatagal dito. Pumasok si Lorna sa loob ng bahay na parang pag-aari niya ito. Si Elena ay naiwang nakatayo sa hardin. Naramdaman ang lamig sa mga salita ng babae. Sa kanyang opisina, nanonood pa rin si Miguel. Kumukulo ang dugo niya sa pagdating ni Lorna. Alam niya kung ano ang kasunod. Si Lorna ang laging nagpapakain ng napapakain sa kanyang mga demonyo. Ang laging bumubulong sa kanyang tainga na walang sino man ang pwedeng pagkatiwalaan. Habang naghahanda si Elena ng merienda sa kusina, pumasok si Lorna. Alam mo ba kung anong nangyari sa mama ng mga batang yan? Biglang tanong ni Lorna. Napatigil si Elena sa paghihiwa ng mansanas. Ang sabi po ni Sir Miguel, na aksidente po. Aksidente! Inulit ni Lorna ang salita na parang isang masamang biro. Isang hit and run. Hanggang ngayon, hindi pa nahuhuli
kung sino ang may gawa. Isang gabi, masaya pa silang pamilya. Kinabukasan, wasak na ang lahat. Tumingin si Lorna nang diretso sa mga mata ni Elena. Kaya kung may binabalak kang masama sa pamangkin ko o sa mga anak niya, unahan na kita. Hindi ako magdadalawang isip na sirain ang buhay mo. Hindi nakasagot si Elena. Isang klase ng sakit ang gumuhit sa kanyang mukha. Hindi takot, kundi isang pamilyar na kalungkutan. Nang nasa labas na si Elena, kasama ang mga bata sa hardin, muling bumalik si Lorna sa loob. Tumigil ito sa may sala tiningnan kung may nakatingin. Mabilis, pero may layunin. Umakyat siya sa hagdan patungo sa ikalawang palapag. Pumasok siya sa guest room kung saan pansamantalang natutulog si Elena. Sa kanyang cellphone, kitang-kita ni Miguel ang lahat. Nanlaki ang mga mata niya. "Anong ginagawa mo, Lorna?" Bulong niya sa sarili. Puno ng pagkabahala. Nakita niya itong buksan ang aparador ni Elena. Tiningnan ang iilang pirasong damit na nakasabit doon. Pagkatapos, binuksan niya ang drawer sa tabi ng kama. Kinuha niya ang isang maliit na pitaka. Binuksan. Tiningnan ang laman. Walang pera. Tanging isang lumang litrato ng isang batang lalaki at isang balat ng candy. Ibinalik ni Lorna ang pitaka na may halong pagkadismaya. Aalis na sana siya nang may napansin siyang isang bagay sa ilalim ng unan. Isang maliit, luma at kupas na notebook. Bago pa man mabuksan ni Lorna ang notebook, isang katok sa pinto ang pumigil sa kanya. "Tita Lorna, pinapatawag po kayo ni Leo sa baba." Boses iyon ng isa sa mga kasambahay. Padabog na ibinalik ni Lorna ang notebook sa ilalim ng unan at lumabas ng silid. Sa kanyang cellphone, nakahinga ng maluwag si Miguel kahit hindi niya maintindihan kung bakit. Bakit siya nakaramdam ng relief para sa babaeng pinagdududahan niya. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Miguel. Paulit-ulit niyang pinanood ang recording, ang pagpasok ni Lorna, ang paghalungkat, ang pagkadismaya sa mukha nito nang walang makitang kahina-hinala. Sa halip na makaramdam ng kapanatagan, mas lalo siyang nainis. Bakit parang siya pa ang talo sa sitwasyon? Kinabukasan, isang insidente ang sumubok sa atensyon ni Miguel. Habang nag-aalmusal, sinubukan ni Elena na bigyan si Lucas ng gamot. Ito ay isang mamahaling ointment na ipinapahid sa mga binti ng bata para sa muscle therapy. Aksidenteng nahagip ng siko ni Lucas ang maliit na garapon. Nahulog ito sa sahig na gawa sa marmol at nabasag. Katahimikan. Nakatingin si Leo kay Elena, naghihintay ng pagsabog. Nakayuko si Lucas, nanginginig sa takot na mapagalitan. Mula sa kanyang cellphone, pinanood ni Miguel ang bawat segundo. Ito na. Dito na lalabas ang tunay na kulay niya. Siguradong sisigawan niya si Lucas o kaya'y itatago ang nangyari. Pero yumuko lang si Elena. "Okay lang yan, Lucas. Aksidente lang," sabi niya sa mahinahong boses. Dahan-dahan niyang pinulot ang bawat piraso ng bubog. Tinitiyak na walang matitira. Ginamit niya ang basahan para linisin ang kumalat na ointment. Walang galit. Walang inis. Tanging pag-aalala lang sa mga mata niya para kay Lucas. "Okay ka lang ba? Hindi ka nasugatan?" Tanong pa niya sa bata. Umiling lang si Lucas. Nang matapos, tumayo si Elena. "Leo, bantayan mo muna ang kakapatid mo, ha? May pupuntahan lang ako sandali." Pinatay ni Miguel ang app. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ayan na. Aalis siya. Magdadahilan. Baka hindi na bumalik. Pero pagkalipas ng halos 1 oras, binuksan niyang muli ang app at natigilan siya sa nakita. Nandoon pa rin si Elena. Nasa kusina. Naghahanda ng tanghalian. Nagpatuloy ang araw na parang walang nangyari. Kinagabihan, nang pauwi na si Miguel, napansin niyang puno ang kanilang basurahan sa labas para sa koleksyon kinabukasan. Dahil sa pag-usisa na hindi niya mapigilan, huminto siya at sinilip ito. Sa ibabaw ng lahat, nakita niya ang isang maliit na paper bag mula sa isang kilalang butika.
Kinuha niya ito. Sa loob, may resibo. Isang garapon ng espesyal na ointment. Ang presyo, halos 2,000 piso. Napatitig si Miguel sa resibo. Kinuyom niya ito sa kanyang palad. Bakit? Bakit hindi siya sinabihan? Bakit niya kailangang gastusin ang sarili niyang pera? Isang malaking bahagi ng sahod niya iyon para sa isang linggo. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ng katahimikan. Umakyat siya sa itaas. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng silid ng mga anak niya. Nakita niya si Elena, nakaupo sa sahig, tinuturuan si Leo sa kanyang assignment. Si Lucas naman ay tahimik na nagkukulay sa isang coloring book sa tabi nila. May isang uri ng payapang eksena sa harap niya na matagal na niyang hindi nakikita. Nang mapansin siya ni Elena, agad itong tumayo. "Good evening po, sir." "Kumusta sila?" tanong ni Miguel. Sinubukan itago ang pagkabagabag sa kanyang boses. "Okay naman po, sir. Mababait po sila," sagot ni Elena. Walang binanggit tungkol sa nabasag na gamot. Walang sinabi tungkol sa perang ginastos niya. Bago matulog si Miguel, pumasok siya sa sarili niyang kwarto. Sa ibabaw ng kanyang bedside table, may nakita siyang isang maliit at maayos na nakatuping papel. Binuksan niya ito. Isang sulat kamay mula kay Elena. "Sir, naubos na po yung gamot ni Lucas. Nakabili na po ako ng bago." Iyon lang. Walang hiling na bayaran siya. Walang anumang pahiwatig na kailangan niyang palitan ang pera. Para kay Elena, iyon ay isang simpleng ulat lang, isang bagay na kailangan niyang gawin bilang bahagi ng kanyang tungkulin. Umupo si Miguel sa gilid ng kama. Hawak ang resibong lukot-lukot na at ang maliit na papel. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, isang pakiramdam na hindi pamilyar ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito takot, hindi ito galit, ito ay pagkalito. Isang malalim na pagkalito. At sa ilalim nito, isang napakaliit na butil ng isang hiya. Ang pagkalito ni Miguel ay naging isang uri ng pagka-adik. Ang pag-check sa security app ay naging kasing regular ng kanyang paghinga. Sa mga board meeting, sa ilalim ng mesa, nakatutok ang kanyang mga mata sa maliit na screen. Sa biyahe pa uwi, habang nasa traffic, hindi ang daan ang tinitingnan niya, kundi ang mga live feed mula sa kanyang bahay. Hindi na siya naghahanap ng pagkakamali. Naghahanap siya ng mga sagot. At isang hapon, isang eksena ang nagpatigil sa kanyang mundo. Nasa sahig ng sala si Elena kasama si Lucas. Karaniwan, ang professional therapist na pumupunta ng 2 beses sa isang linggo ang gumagawa nito. Pero ang ginagawa ni Elena ay iba. Marahang-marahan, hinahaplos niya ang mga binti ni Lucas. Pinamasahe niya ang mga ito sa isang partikular na paraan. Paikot, papataas. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinabaluktot at iniunat ang mga tuhod ng bata sa isang ritmong tila kinakabisan niya. May ibinubulong siya kay Lucas. Hindi marinig ni Miguel ang mga salita. Pero ang tono ay puno ng pag-aaruga. Hindi ito ang mga karaniwang ehersisyo na itinuro ng doktor. Ito ay mas masinsinan, mas personal. Agad na tinawagan ni Miguel si Dr. Santos, ang pediatric therapist ni Lucas. "Doc, may tanong lang ako." Simula niya, sinisikap na maging kaswal. Inilarawan niya ang eksaktong mga galaw na nakikita niya sa kamera. Ang paraan ng pagmasahe, ang bilang ng pag-uulit, ang anggulo ng pagbaluktot. Natahimik si Dr. Santos sa kabilang linya. "Miguel, saan mo nakuha yan?" Tanong ng doktor. May halong pagkamangha sa boses. "Those are advanced techniques. Halos kapareho ng itinuturo sa mga specialized clinics sa abroad. Sino ang gumagawa niyan kay Lucas?" Ang yaya niya," sagot ni Miguel. Ang sarili niyang boses ay tila galing sa malayo. "Ang yaya niya?" Pag-uulit ng doktor, hindi makapaniwala. "Saan niya natutunan yan? Miguel, this is good. This is very good. Kung sino man siya, sabihin mo sa kanya.
Ituloy niya lang yan. Pagkababa ng telepono, tulala si Miguel. Tinitigan niya muli ang screen. Nakikita niyang natapos na ni Elena ang therapy. At pagkatapos, nangyari ang isang bagay na nagpabigat sa kanyang dibdib. Dahan-dahan, itinaas ni Lucas ang kanyang maliit na kamay at ipinatong ito sa kamay ni Elena. Isang simpleng gesture. Pero para sa isang batang hindi halos gumagalaw o nagpapakita ng anumang emosyon, iyon ay isang milagro. Hindi na napigilan ni Miguel. Ikinuyom niya ang kanyang kamao, hindi sa galit, kundi sa isang matinding damdamin na hindi niya mapangalanan. Kinabukasan, Linggo. Araw ng pahinga ni Elena. Pinanood siya ni Miguel sa kamera abang nagpapaalam sa mga bata. Pinanood niya itong lumabas ng gate at pinanood niya itong maglakad patungo sa sakayan, diretso sa karinderya ni Aling Nena. Naupo si Elena sa isang sulok, umorder ng mami. Lumapit si Aling Nena, dala ang isang baso ng tubig. "Kumusta ka naman, Hija? Kumusta ang alaga mo?" Tanong ni Aling Nena. Ang mga mata ay puno ng pag-unawa. Ngumiti si Elena, isang matamis, pero malungkot na ngiti. "Okay naman po, Nay. Mabait po si Lucas." Humigop siya ng sabaw. "Tahimik lang po, pero nararamdaman ko siya." Umupo si Aling Nena sa tapat niya. "Naalala mo siya, ano?" Hindi sumagot si Elena. Tumingin lang siya sa malayo, sa labas ng bintana ng karinderya. "Araw-araw po, Nay. Sa bawat pag-aalaga ko kay Lucas, para ko na rin po siyang nakikita." Ang mga salitang iyon, kahit hindi narinig ni Miguel, ay tila sumasalamin sa lahat ng kanyang nakikita. Sino? Sino ang nakikita niya kay Lucas? Hindi na naghintay si Miguel. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ang mga salita ni Dr. Santos ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Advanced techniques, specialized clinics. Nag-type siya sa search bar. Pediatric Therapy Techniques Philippines. Unorthodox muscle treatment for children. Walang lumalabas na akma. Pinalitan niya ang search terms. Volunteer Therapy for Special Children Manila. Doon, sa pang-apat na pahina ng resulta, isang link ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang lumang blog post mula sa isang maliit na NGO. Ang pamagat? Pag-asa sa gitna ng pagsubok. Isang pagbisita sa Bahay Kalinga. Binuksan niya ang link. Ang artikulo ay tungkol sa isang maliit na center para sa mga batang may special needs na matagal nang nagsara dahil sa kakulangan sa pondo. Mayroong isang larawan sa dulo ng artikulo, isang group picture ng mga volunteer at ng mga bata. Malabo. Mababa ang kalidad. Pero kinabahan si Miguel. Sinuri niya ang bawat mukha. Mga ngiting pagod pero masaya. At sa bandang gilid, sa likuran ng isang batang naka-wheelchair, may isang babaeng nakatayo. Mas bata, mas payat. Ang nangiti ay pilit. Pero ang mga matang iyon na puno ng isang lumang kalungkutan. Kilala niya ang mga matang iyon. Hinawakan niya ang mouse. Nanginginig ang kamay. Sinubukan niyang i-zoom in ang larawan, pero lalo lang itong lumabo. Ngunit sigurado siya. Ang babae sa lumang litratong iyon ay si Elena. Ang larawan sa laptop ay naging isang obsesyon. Sino ang babaeng ito? Ano ang kwento sa likod ng mga matang iyon? Ang mga tanong ay bumagabag kay Miguel sa buong maghapon, isang palaisipan na hindi niya mabuo. Kinagabihan, nagsimulang magdilim ang kalangitan. Isang malakas na bagyo ang paparating. Ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas. At ang mga unang patak ng ulan ay tumama sa mga bintana na parang mga batong ipinupukol. Nasa daan pa uwi si Miguel at ang traffic ay tila hindi gumagalaw. Bawat pagkulog ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Alam niyang takot na takot si Lucas sa kulog. Binuksan niya ang security app. Ang imahe mula sa sala ay malinaw. Nakita niya si Elena, nakaupo sa sahig, at si Lucas ay nakakandong sa kanya.
Ang maliliit na kamay ay nakatakip sa tainga. Mahigpit ang yakap ni Elena sa bata, bumubulong ng mga salitang pampakalma. At bigla, isang matalim na kidlat ang gumuhit sa langit, sinundan ng isang dagundong na yumanig sa buong bahay. At pagkatapos, kadiliman, nawalan ng kuryente. Damn it! Mura ni Miguel, hinampas ang manibela. Sa kanyang cellphone, ang live feed ay nag-flicker at bumalik, pero malabo na. Gumagana na ito sa backup battery. Ang imahe ay grainy, itim at puti, na may mga guhit-guhit, pero sapat na para makita niya ang katatakutan. Sa gitna ng malabong imahe, nakita niyang nagsimulang manginig ang katawan ni Lucas. Hindi ito ordinaryong panginginig sa takot. Ito ay isang mild seizure, isang bagay na nangyayari lang kapag ang bata ay nasa ilalim ng matinding stress. Napanood ni Miguel, walang magawa. 1,000 kilometro ang layo, kahit ilang metro lang ang pagitan. Naramdaman niya ang pamilyar na panlalamig ng takot, ang parehong helplessness na naramdaman niya sa ospital 2 taon na ang nakalipas. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumakbo, pero ang tanging magagawa niya ay manood. Sa gitna ng dilim at ng kanyang pagpapanik, si Elena ay naging isang anino ng kapayapaan. Hindi siya nataranta. Niyakap niya ng mas mahigpit si Lucas. Shh! Andito lang ako, Lucas. Andito lang si Ate Elena. Narinig ni Miguel ang pira-pirasong boses niya mula sa microphone ng camera, halos matabunan ng ugong ng ulan. Hindi kita iiwan. Ligtas ka. Hinaplos niya ang likod ng bata. May ginawa siyang pressure point technique sa base ng leeg nito na itinuro ng doktor para sa mga ganitong emergency. Dahan-dahan, ang panginginig ni Lucas ay nagsimulang humupa. Ang paghinga ni Miguel ay unti-unting bumalik sa normal. Ngunit napalitan ito ng isang bagong damdamin. Isang bagay na mas mabigat. Isang bagay na tila dumudurog sa kanyang pagkatao. Sa dilim, nakita niya ang maliit na liwanag mula sa flashlight ng cellphone ni Elena. Inilapag niya ito sa mesa, nakatutok sa kisame para magbigay ng kaunting liwanag. At mula sa kanyang bulsa, may kinuha siyang isang maliit na bagay. Isang luma, gasgas na harmonika. Itinapat niya ito sa kanyang mga labi. At sa gitna ng ugong ng bagyo, isang himig ang nagsimulang tumugtog. Hindi ito isang masayang himig. Ito ay malungkot, puno ng isang uri ng pangungulila na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Pero sa kabila ng kalungkutan, ito ay payapa. Isang himig na tila nagsasabing, naiintindihan ko ang sakit mo at andito ako. Tinugtog niya ito ng paulit-ulit habang si Lucas ay nakasubsob sa kanyang dibdib. At pinanood ni Miguel sa pamamagitan ng isang malabong screen kung paano ang musika at ang pag-aaruga ng babaeng ito ay dahan-dahang nagpatulog sa kanyang anak sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Nang sa wakas ay makarating si Miguel sa bahay, humina na ang ulan. Bumalik na rin ang kuryente. Ang bahay ay tahimik. Bawat hakbang niya sa hagdan ay mabigat. Bawat pintig ng kanyang puso ay isang akusasyon. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Lucas. Ang ilaw mula sa hallway ay nagbigay liwanag sa eksena sa loob. Nakatulog na si Lucas sa kanyang kama. Ang paghinga ay malalim at payapa. Sa isang silyon sa tabi ng kama, nakaupo si Elena. Nakatulog na rin siya. Ang ulo ay nakasandal sa pader. Ang buhok ay bahagyang magulo. Ang isang kamay niya ay nakahawak pa rin sa maliit na kamay ni Lucas. At sa ibabaw ng bedside table, sa tabi ng baso ng tubig, may isang mangkok. Isang mangkok ng mainit na lugaw, umuusok pa. May maliit na note sa tabi nito. Sir, baka po giniginaw kayo pag-uwi. Kumaon na po kayo. Napatingin si Miguel mula sa mangkok ng lugaw patungo sa payapang mukha ni Elena habang natutulog. Ang babaeng ito, sa gitna ng bagyo, sa gitna ng emergency, sa gitna ng pag-aalaga sa kanyang anak,
ay inisip pa rin siya. At sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Miguel sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Ang natira na lang ay ang nakakabinging iingay ng kanyang sariling kahihiyan. Ang mga sumunod na araw ay kakaiba. Nawala ang lamig sa boses ni Miguel. Ang mga utos ay napalitan ng pakiusap. Elena, pakitingnan mo naman si Lucas. Elena, kumain ka na ba? Maliliit na bagay. Pero para kay Elena, ang mga ito ay parang araw na sumisikat pagkatapos ng isang mahabang gabi. Nakita niya ang pagbabago sa amo, isang paglambot sa mga mata nitong laging tila may tinitimbang. Dahil dito, mas gumaan ang kanyang trabaho. Maging si Leo ay hindi na gaanong masungit. May isang brilyo ng pag-asa na nagsimulang tumubo sa dating tigang na tahanan. Ngunit ang pag-asang iyon ay marupok. Isang hapon, muling dumating si Lorna. Hindi nagpasabi. At sa pagkakataong ito, naramdaman niya agad ang pagbabago sa hangin. Nakita niya ang paraan ng pakikipag-usap ni Miguel kay Elena. Nakita niya ang komportableng katahimikan sa pagitan nilang tatlo ng mga bata habang nagmemeryenda. At hindi niya ito nagustuhan. Para siyang isang mangangasong naghahanap ng bibiktimahin. Ang mga mata niya ay gumagala sa buong sala at huminto ito sa isang silver picture frame sa ibabaw ng piano. Larawan yun ni Miguel at ng kanyang yumaong asawa, si Marisa, noong araw ng kanilang kasal. Dahil sa paglilinis ni Elena kaninang umaga, ang frame ay bahagyang nausog, mga ilang sentimetro lang mula sa orihinal na pwesto nito. Iyon lang ang kailangan ni Lorna. Miguel, sabi niya, ang boses ay matamis ngunit may lason. Halika dito sandali. Lumapit si Miguel walang kamalay-malay. Si Elena naman ay nagpatuloy sa pag-aayos ng mga laruan sa sahig. Hindi mo ba napapansin? Tanong ni Lorna, itinuturo ang larawan. Dati, laging nasa gitna yan. Ang sentro ng bahay na ito. Ngayon, unti-unti nang ginigilid. Tumingin siya ng diretso kay Elena na ngayon ay napatigil na sa kanyang ginagawa. Ikaw, sabi ni Lorna, ang boses ay tumalim. Ikaw ang naglipat nito, hindi ba? Nagulat si Elena. Ako po. Ma'am, nililinis ko lang po kanina. Nililinis? Tumawa si Lorna, isang tawang walang saya. O sinisimulan mo ng burahin ang lahat ng bakas ng kapatid ko sa pamamahay na ito? Ganyan ang style ninyo, hindi ba? Unti-unti, dahan-dahan, hanggang sa isang araw ang larawan mo na ang nakalagay dyan. Namutla si Elena. Ang mga salita ay parang mga sampal na hindi niya nakita. Hindi po yan totoo. Huwag kang magkaila. Sigaw ni Lorna. Ang kanyang pagkukunwari ay tuluyan ng naglaho. Tumingin siya kay Miguel. Hindi mo ba nakikita, Miguel? Ito na ang sinasabi ko sa'yo. She's not here for the kids. She's here for you. Para sa pera mo. Gusto niyang agawin ang lugar ni Marisa. Ang bawat salita ay isang punyal, hindi lang para kay Elena, kundi para na rin kay Miguel. Ang multo ng kanyang asawa, ang kanyang pagkukulang, ang kanyang hiya. Lahat ay ibinalik ni Lorna sa isang iglap. Nanigas si Elena sa kanyang kinatatayuan, hindi alam ang gagawin. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Miguel, naghihintay ng kanyang hatol. Ipagtatanggol ba niya ang babaeng nagligtas sa kanyang anak? O maniniwala siya sa kapatid ng babaeng minahal niya? Hindi sumigaw si Miguel, hindi siya nakipagtalo. Sa halip, dahan-dahan siyang lumakad patungo sa piano. Kinuha niya ang picture frame. Sa harap nilang lahat, kinuha niya ang panyo sa kanyang bulsa at marahang pinunasan ang salamin nito. Tila nag-aalis ng alikabok na siya lang ang nakakakita. Pagkatapos, maingat niyang ibinalik ito sa eksaktong gitna ng piano. Hindi niya tiningnan si Lorna. Tumingin siya kay Elena at sa mga mata niya, nakita ni Elena ang isang bagyo ng mga emosyon, pagsisisi, pagkalito, at isang tahimik na pakiusap ng pasensya. Tumalikod si Lorna at padabog na umalis.
Ang katahimikan na naiwan ay mas mabigat pa kaysa sa mga sigaw kanina. Kinagabihan, habang naghahapunan, si Elena ay hindi halos makatingin kay Miguel. Ang init na namamagitan sa kanila ay napalitan ng isang malamig at awkward na distansya. Bago umakyat sa kanyang silid, lumapit si Elena kay Miguel. "Sir," sabi niya, nakayuko. "Pwede po bang humingi ng pabor?" "Ano yon? Pwede po ba akong umuwi muna ngayong weekend? Biyernes po ng gabi hanggang Linggo. May dadalawin lang po akong puntod." Ang mga salita ay tumagos kay Miguel. Dadalawin na puntod. Ang mga salita ni Lorna ay bumalik sa kanya, kumakalat na parang lason. Gusto niyang agawin ang lugar ni Marisa. Tumango siya. Ang mukha ay walang emosyon. "Sige." Pero habang pinapanood niya si Elena na paakyat sa hagdan, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Isang desisyon na isinilang mula sa luma niyang takot at sa bagong pagdududa na itinanim ni Lorna. Hindi. Hindi siya pwedeng maging kampante. Kailangan niyang malaman ang totoo. Biyernes ng gabi, umalis si Elena. At tulad ng isang anino, sumunod si Miguel. Nakasakay siya sa kanyang SUV, pinapanatili ang isang maingat na distansya mula sa bus na sinasakyan ni Elena. Bawat metro na tinatakbo ng sasakyan, mas lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Ano ba itong ginagawa ko? Para akong isang kriminal. Isang halo ng kahihiyan at pagdududa ang naglalaban sa loob niya. Ang biyahe ay umabot ng halos 2 oras, papalayo sa syudad, patungo sa isang maliit na probinsya sa timog. Huminto ang bus sa tapat ng isang lumang arko. Bumaba si Elena, may dalang isang maliit na bag ng mga bulaklak at kandila. Naglakad siya patungo sa isang lugar na kinilabutan si Miguel nang makita. Isang sementeryo publiko. Simple, magulo. Malayo sa mamahaling Memorial Park kung saan nakahimlay si Marisa. Nagpark si Miguel sa malayo at sumunod ng palihim. Nagtatago sa likod ng mga lumang nicho at malalaking puno. Naramdaman niya ang init ng araw, ang amoy ng mga natuyong dahon at natunaw na kandila. Nakita niya si Elena na huminto sa harap ng isang puntod. Simpleng lapida lang na gawa sa semento. Umupo siya, inilapag ang mga bulaklak at sinimulang bunutin ang mga damo sa paligid. Habang pinapanood siya ni Miguel, napansin niyang hindi lang isang puntod ang nililinis niya, kundi 2, magkatabi. Ang isa ay pangmatanda, ang isa ay mas maliit. Dahil sa pag-uusisa, lumapit pa siya ng kaunti, sapat para mabasa ang mga pangalan sa lapida. Gregorio at Lilia Reyes, ang kanyang mga magulang, at sa mas maliit na puntod. Rafael Raf Reyes, may mga petsa, namatay sa edad na 10 taong gulang. Siya pala ang dadalawin niya, isang kapatid. Nakahinga ng maluwag si Miguel, pero napalitan ito ng isang matinding awa. Ngunit ang mga sumunod na narinig niya, ang tuluyang nagwasak sa kanya. Akala ni Elena ay nag-iisa siya. Nagsimula siyang magsalita, ang boses ay mahina, basag, para lang sa kapatid na nakikinig mula sa kabilang buhay. "Kuya!" Raf, pasensya na kung ngayon lang ulit nakadalaw si ate ha. Medyo busy sa trabaho." Tumawa siya ng bahagya, isang tawang puno ng luha. "May kwento ako sa'yo. May bago akong alaga. Ang pangalan niya, Lucas. Kasing edad mo sana siya ngayon kung andito ka pa." Huminto siya, pinunasan ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. "Alam mo kuya, para siyang ikaw. Tahimik, malalim ang mga mata, may sariling mundo. At kailangan din niya ng tulong, tulad mo noon." Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Ang bawat salita ay parang isang kutsilyong humihiwa sa puso ni Miguel. "Pero 'di ba, nangako ako sa'yo, bago ka mawala. Sabi ko, babawi ako. Hindi na ako papayag na may batang hindi ko matutulungan dahil lang wala tayong pera." Napahikbi siya ng tuluyan. "Kuya,
Nakahanap ako ng batang katulad mo. This time, hindi ako bibitaw. Aalagaan ko siya para sa'yo. Pagkatapos ng ilang sandali ng pananahimik, kinuha ni Elena ang isang pamilyar na bagay mula sa kanyang bulsa, ang luma at gasgas na harmonika. Itinapat niya ito sa kanyang mga labi at tinugtog ang parehong malungkot, ngunit payapang himig na narinig ni Miguel nung gabing bumagyo. Ang himig na nagpatulog kay Lucas. Ngayon, naiintindihan na ni Miguel, hindi yon isang kanta para sa kanyang anak. Iyon ay isang kanta para kay Rafael. Hindi na kinaya ni Miguel. Ang lahat ng pagdududa, lahat ng hinala, lahat ng sinabi ni Lorna, lahat ng kasamaan na inisip niya tungkol sa babaeng ito, lahat ay gumuho at naging purong, matinding kahihiyan. Ang babaeng inakusahan niyang mga agaw ay nag-aalay pala ng bawat araw ng kanyang buhay para tuparin ang isang pangako sa yumaong kapatid. Ang babaeng pinaghinalaan niyang may masamang balak ay may daladalang isang krus na mas mabigat pa kaysa sa sarili niyang krus. Nang tumayo si Elena para umalis, ang kanyang mga mata ay namamaga pa. Naglakad siya pabalik sa daanan, nakayuko. Hindi niya napansin ang lalaking nakatayo sa likod ng isang malaking puno ng akasya. Nang ilang hakbang na lang ang layo niya, hindi sinasadyang natapakan ni Miguel ang isang tuyong sanga. Isang malutong na tunog ang bumasag sa katahimikan. Napatingala si Elena at ang kanyang mga mata ay sinalubong ng mga mata ni Miguel. Nakatayo ito roon, hindi gumagalaw, na parang isang estatwa. Basa ang kanyang mga pisngi sa mga luhang, hindi niya namalayang dumaloy, walang nagsalita. Ang biyahe pabalik ay binalot ng isang katahimikan na mas maingay pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Ang bigat sa loob ng sasakyan ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Si Elena ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Ang mga kamay ay magkapatong sa kanyang kandungan, tila sinusubukang maging invisible. Si Miguel naman ay mahigpit ang kapit sa manibela. Ang mga mata ay nakatuon sa daan, pero ang isip ay nasa ibang lugar. Paano ka hihingi ng tawad sa isang kasalanang hindi masusukat ng mga salita? Ilang beses siyang nagtangkang magsalita. Elena ay, gusto kong, pero walang salitang lumalabas na tama. Ang lahat ay tunog mura, kulang, at walang kwenta kumpara sa nakita niya. Kaya nanahimik na lang siya. Nang makarating sila sa bahay madaling araw na, tahimik silang pumasok. Magpahinga ka na, sabi lang ni Miguel bago pumasok sa kanyang opisina. Kinabukasan, isang bagong uri ng awkwardness ang namayani. Iniiwasan ni Elena si Miguel. Iniiwasan din ni Miguel si Elena. Pero sa parehong pagkakataon, ang mga mata nila ay palihim na naghahanap sa isa't isa. Hindi na kinaya ni Miguel. Ang kahihiyan ay parang isang apoy na unti-unting sumusunog sa kanya mula sa loob. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Kinaumagahan, iniabutan niya ng isang sobre si Elena. Ano po ito, sir? Sahod mo. Dinagdagan ko na. Sabi niya, hindi makatingin ng diretso. Bilang pasasalamat sa lahat. Binuksan ni Elena ang sobre. Nakita niya ang doble ng kanyang karaniwang sahod. Dahan-dahan, kinuha niya ang kalahati at iniabot pabalik kay Miguel. Sir, salamat po. Pero ito lang po ang tatanggapin ko. Ito po ang napag-usapan natin. Pero Elena, hindi ko po ginagawa ito para sa pera, sir. Sabi niya sa isang mahinahon, ngunit matatag na boses. At sa mga mata niya, nakita ni Miguel ang parehong dignidad na nakita niya sa sementeryo. Tinalikuran siya ni Elena at naiwan si Miguel na hawak ang perang parang isang paalala ng kanyang kababawan. Hindi ito ang paraan, kaya sinubukan niya ang ibang paraan. Kinabukasan, isang delivery truck ang dumating. Nagbaba ito ng mga kahon-kahon ng bagong gamit. Isang state-of-the-art na therapy bed, mga educational toys, mga librong may malalaking larawan, at iba't ibang kagamitan para sa physical therapy ni Lucas.
Gulat na gulat si Elena. "Sir, ano pong para kay Lucas?" Sabi lang ni Miguel. "Para mas mapadali ang ginagawa mo." Sa pagkakataong ito, hindi tumanggi si Elena. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang totoong ngiti. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, umupo si Miguel sa sala hindi para manood sa kamera, kundi para manood ng personal. Pinanood niya si Elena habang ginagamit ang mga bagong kagamitan para turuan si Lucas. Nakita niya ang kislap sa mga mata ng kanyang anak, ang unti-unting paglakas ng mga binti nito. Nakita niya ang pasensya at pagmamahal sa bawat galaw ni Elena. Nang matapos sila, lumapit si Miguel. "Gumagaling siya," sabi ni Miguel. Hindi isang tanong, kundi isang pahayag na puno ng pagkamangha. Tumango si Elena. Malakas po si Lucas. May kinuha si Miguel mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon na nakabalot sa papel. Iniabot niya ito kay Elena. Nag-aalangan itong tinanggap ni Elena at binuksan. Sa loob, nakahimlay sa isang kama ng pulang velvet, ay isang bagong-bago at kumikinang na harmonika. Napatingala siya kay Miguel, ang mga mata ay nagtatanong. Nag-iwas ng tingin si Miguel, isang bahagyang pamumula ang gumuhit sa kanyang mga pisngi. Para, hindi malungkot ang tugtog. "Salamat po, sir," sabi ni Elena. Mahina, pero may labis na pasasalamat. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay tila hindi na nakakabingi. Nagdadala na ito ng isang bagong tunog. Ang tunog ng isang tulay na dahan-dahang binubuo. Ngunit bago pa man lubusang makalma ang kapaligiran, nagring ang telepono ni Miguel. Isang tawag mula sa isang private number. "Hello? Miguel, si Lorna ito." Ang boses niya ay matagumpay, halos nagdiriwang. "May nakuha akong impormasyon. Hindi ito tsismis. Totoo. Isang evidence tungkol sa yaya mo na magpapamulat sa'yo." Kumalabog ang puso ni Miguel. Isang parte ng kanyang utak ay nagtangkang magtanong, bakit pa ba ako maniniwala sa kanya? Pero ang isa pang parte, ang lumang parte na puno ng trauma, ay biglang nagising. "Ano yun?" tanong niya. Ang boses ay nagbago na naman. Naging yelo. "Bukas, magkita tayo. Ipapakita ko sa'yo kung gaano siya kadelikado. At kung bakit, kahit na magaling siya sa bata, hindi siya pwedeng manatili sa bahay na yan." Nagkita si Miguel at Lorna sa isang coffee shop malapit sa opisina ni Miguel. Ang mukha ni Lorna ay puno ng pagmamalaki at may isang malaking folder sa kanyang kandungan. "Handa ka na bang makita ang totoo, Miguel?" tanong niya. Hinawakan ng folder na para bang isang tropeyong napanalunan niya. "Hindi mo na pwedeng baliwalain ito." Hindi nagsalita si Miguel. Tumingin lang siya sa kanyang kapatid ng kanyang yumaong asawa. Inihagis ni Lorna ang folder sa mesa. Nagkalat ang mga papeles, mga lumang medical records, mga report mula sa isang social welfare agency. Ang mga dokumento ay nagtataglay ng isang masakit na kasaysayan. "Iyan si Rafael Reyes, ang kapatid niya," paliwanag ni Lorna. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng pananagumpay. Mayroong isang bihirang sakit sa puso at namatay siya dahil dito. "Basahin mo, Miguel. Basahin mo ang mga nakasulat dyan." Kinuha ni Miguel ang mga dokumento. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang parirala na may highlight. "Failure to provide sustained professional medical support and care at home." "Nakita mo na?" bulong ni Lorna. Nakakakita ng pagkakataon. Namatay ang kapatid niya dahil hindi siya nabigyan ng proper care. Hindi siya isang nurse. Hindi siya qualified. Sabi ko na ba sa'yo, delikado ang babaeng yan. She has good intentions, sure. But good intentions kill. Sa isang taong tulad ni Lucas, isang mali lang. Maulit ang nangyari sa kapatid niya. Bumalik ang lason. Ang boses ni Lorna ay parang ahas na bumubulong sa kanyang tainga. Pinakawalan ang lahat ng kanyang lumang takot.
Nakalimutan ni Miguel ang harmonika. Nakalimutan niya ang lugaw. Nakalimutan niya ang sementeryo. Ang nakita lang niya ay ang malamig na katotohanang nakasulat sa papel. Pabayaan. Kung hindi niya inalagaan ng mabuti ang sarili niyang pamilya, anong kasiguraduhan na iingatan niya ang pamilya natin? Tanong ni Lorna. Tumayo na. Gumising ka, Miguel. Ang mga mata niya. Punong-puno ng pagmamahal para sa bata, oo. Pero ang pag-ibig na walang kakayahan ay isa lang ding kapabayaan. Naiwan si Miguel sa coffee shop. Hawak ang mga dokumento na parang bomba. Hindi niya alam kung ano ang totoo. Hindi niya pwedeng basta na lang paniwalaan ang sinabi ni Lorna dahil alam niyang gusto lang nitong masira ang buhay niya. Pero hindi rin niya pwedeng baliwalain ang katotohanan na ang kapatid ni Elena ay namatay sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Kailangan niyang malaman mula mismo sa bibig ni Elena. Pag-uwi niya, naabutan niya si Elena at Leo na nag-aayos ng mga Lego blocks sa sahig. Si Lucas naman ay natutulog na sa kanyang therapy bed. Elena, halika rito. Tawag ni Miguel. Hindi ito sigaw, pero ang tono ay nagtataglay ng isang awtoridad na matagal nang hindi niya ginamit. Agad na tumayo si Elena. Nag-aalala ang mukha. Sa sala, inilapag ni Miguel ang folder sa lamesa. Nagkalat ang mga dokumento. Tumingin siya ng diretso sa mata ni Elena. Kailangan nating mag-usap, sabi niya, malamig. Tungkol sa kapatid mo si Rafael. Nakita ni Elena ang mga papel. Agad na naintindihan niya ang sitwasyon. Ang kanyang mga balikat ay bumaba. Ang lahat ng kapayapaan na inipon niya ay biglang naglaho. Sir Miguel, kaya ko pong ipaliwanag. Huwag mong ipaliwanag. Putol ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay naging yelo na naman. Sagutin mo lang ako. Ang mga dokumentong ito ba ang dahilan kung bakit namatay ang kapatid mo? Tumingin si Elena sa mga papel. Tiningnan niya ang pariralang may highlight. Failure to provide adequate medical care. Opo, sir. Sagot niya. Ang boses ay mahina. Halos pabulong. Kulang po ang aming pera para sa ospital. Kaya po, ako na lang ang nag-alaga sa kanya sa bahay. At namatay siya, sabi ni Miguel. Ang kanyang tinig ay halos walang emosyon dahil sa negligence. Hindi nakasagot si Elena. Yumuko siya. Ang kanyang hiya ay umapaw. Ang lahat ng pag-aalaga mo kay Lucas, ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng advanced techniques mo. Patuloy ni Miguel, dahan-dahan, tila hinahati-hati ang bawat salita. Ito ba ay para lang bayaran ang kasalanan mo sa kanya? Biglang may tumakbo sa kanilang direksyon. Si Leo. Papa, stop it! Stop hurting Ate Elena! Sigaw ni Leo. Napatigil si Miguel. Bumalik ka sa kwarto mo, Leo. Utos ni Miguel. No! Sabi ni Leo. Tumayo sa harap ni Elena. Tila pinoprotektahan ito. Mabait siya. Tita Lorna is lying. She sings to Lucas and she reads me stories. She's not bad. Stop making her sad, Papa. Iyon ang unang pagkakataon na sinigawan siya ng kanyang anak. Pero ang mas nagpatigil kay Miguel ay ang mukha ni Elena. Hindi na siya umiiyak. Tiningnan niya si Leo, puno ng pagmamahal. Pagkatapos, tumingin siya kay Miguel at sa mga mata niya, nakita ni Miguel ang isang matinding katotohanan. Sir Miguel, sabi ni Elena, ang boses ay ngayon ay malakas, puno ng paninindigan. May kasalanan man po ako kay Rafael. Nagmamakaawa po ako. Hindi po ako nagsisinungaling kay Lucas. Lahat ng ginagawa ko, lahat ay para mabuhay siya. Hindi mo naiintindihan. Bulong ni Miguel, tinalikuran sila. Ang pagkakamali mo ay magiging kapalaran niya. Kinuha ni Miguel ang folder, nilukot niya ito. Aalis na sana siya nang may napansin siyang isang bagay sa ilalim ng mga dokumento ni Lorna. Hindi yun papel. Iyon ay isang maliit at magaspang na tela.
Pamilyar siya sa telang yon. Isang piraso ng tela na may mantsa ng dugo. Tela yon na kinuha mula sa isang lumang damit na kasama ng kanyang yumaong asawa sa ospital. Isang damit na matagal na niyang hinanap. At ngayon, nahanap niya ito sa folder ni Lorna. Nakatitig si Miguel sa maliit na piraso ng tela. Magaspang, maputla. May kulay kalawang naman siya ng dugo. Hindi siya nagkamali. Ito ang tela mula sa damit ni Marisa. Bakit nasa folder ni Lorna ito? Biglang nagbago ang lahat. Ang pagdududa niya kay Elena ay naglaho, napalitan ng isang malamig at matinding galit para kay Lorna. Hindi na ito tungkol sa pera o inggit. May mas malalim. Tinawagan niya si Lorna. Hindi niya sinigawan. Ang boses niya ay kalmado, pero may banta. Lorna, kailangan nating magkita. Ngayon. Bakit, Miguel? Nakumbinsi na ba kita? Sinipa mo na ba ang yaya mo? Tanong ni Lorna, mayabang. Hindi. Tungkol ito sa huling yaya na sinipa mo. Yung pinigilan mong magtrabaho sa ibang bansa. Yung pinagbantaan mo bago pa dumating si Elena. Agad na nagbago ang tono ni Lorna. Ano bang sinasabi mo, Miguel? Wala akong alam dyan. Magkita tayo. Sa bahay. Utos ni Miguel. Dadalhin mo ang lahat ng gusto mong sabihin, pero mag-isa ka. At kung hindi ka darating, sisiguraduhin kong hahanapin kita at hindi mo magugustuhan ang matatatagpuan ko. Ilang sandali pa, dumating si Lorna. Nagmamadali. Ang mukha ay balisa. Sa sala, nakita niya si Elena, nakatayo sa tabi ni Leo. Nag-iisa si Miguel sa gitna, hawak ang folder, at sa kamay niya, nakakuyom ang maliit na piraso ng tela. Ano ba ito, Miguel? Nag-iiskandalo ka ba? Anong ginagawa mo sa babaeng yan dito pa rin? Inis na tanong ni Lorna. Upo ka, Lorna, sabi ni Miguel. Ang kanyang tinig ay tila galing sa ilalim ng lupa. Nang umupo si Lorna, itinapon ni Miguel ang folder sa mesa. Tingnan mo yan, Elena, sabi ni Miguel. Tingnan mo ang mga kasinungalingan na sinabi niya sa akin. Tumalikod si Miguel kay Elena at tumingin ng diretso kay Lorna. Alam ko ang tungkol kay Rafael, simula ni Miguel. Alam ko na namatay siya dahil wala kayong pera. Dahil hindi siya nabigyan ng sapat na medical care. At alam ko na bago pa man niya makilala ang mga anak ko matagal na siyang nagbabayad ng utang sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtulong sa iba. Nagulat si Lorna. Anong pinagsasasabi mo? Nakita mo sa sementeryo? Nakita ko ang sakripisyo, Lorna. Ang kabaligtaran ng negligence. Hindi mo naiintindihan. Ginagamit niya ang bata para maawa ka. Hindi. Putol ni Miguel. Inilabas niya ang piraso ng tela. Ang hindi ko naiintindihan ay ito. Inihagis niya ang tela sa harap ni Lorna. Napatingin si Lorna sa tela. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Sa sandaling iyon, ang kanyang pag-arte ay ganap na naglaho. Ano yan? Sinubukan niyang magkunwari. Anong kalokohan yan, Miguel? Huwag kang magsinungaling sa akin. Alam mo kung ano yan, sabi ni Miguel, lumapit. Ito ang damit ni Marisa. Ang damit na suot niya noong gabing maaksidente siya. Matagal ko na itong hinahanap. Sabi ko, baka may kinuha ang mga pulis. Pero nakita ko ito sa loob ng folder mo. Napahawak si Lorna sa kanyang dibdib. Hindi ko alam ang pinagsasasabi mo. Bakit nasa iyo ito, Lorna? Bakit mo itinago ang damit ng kapatid mo? Sinasabi ba sa akin ng mga papel na ito na hindi lang tungkol kay Elena ang kasinungalingan mo? Na mas malaki ang tinatago mo? Nagsimulang manginig si Lorna. Hindi ako. Wala akong kinalaman sa nangyari kay Marisa. Nagulat lang ako nang makita ko yan. Baka naiwan sa kotse ko. Naiwan? Tumawa si Miguel. Isang mapait na tawa. Kung naiwan sa kotse mo, bakit hindi mo sinabi?
Bakit mo itatago sa isang folder ng kasinungalingan laban kay Elena? Napuno ng galit ang silid. Hindi na ito tungkol kay Elena. Ito ay tungkol sa pagtataksil ng pamilya. Umalis ka, Lorna. Utos ni Miguel. Umalis ka sa bahay na ito. At huwag na huwag ka nang babalik hanggat hindi mo inilalabas ang buong katotohanan. Walang nagawa si Lorna kundi tumakbo. Tinalikuran niya ang kanyang pamangkin at ang lalaking alam niyang unti-unti nang nadidiskubre ang kanyang lihim. Pagkaalis ni Lorna, bumalik ang katahimikan. Bumaling si Miguel kay Elena na nakatitig sa kanya, tila hindi makapaniwala sa tapang na ipinakita nito. Elena, sabi niya, ang boses ay mahina. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat, sa pagdududa ko, sa pagsubaybay ko, sa pag-aakusa ko sa iyo, sa harapan ng anak ko. Lumapit siya. Kinuha niya ang mga kamay ni Elena. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito binitawan. Ikaw ang nagbigay buhay sa pamilya ko, Elena. Hindi ako dapat magbayad sa iyo. Ako ang may malaking utang na loob. At hindi ko alam kung paano ko pa ito babayaran. Huminga siya ng malalim. Pero sisimulan ko sa ngayon. Elena, salamat at patawad. Tumingin si Elena sa kanya. Ang mga mata niya ay basa, ngunit puno ng pag-unawa. Dahan-dahan, kinuha niya ang kamay ni Miguel at ginawa ang isang bagay na nagpakumpleto sa pag-aaruga. Hindi siya nagmamano, pero hinawakan niya ang kamay ni Miguel at niyakap ito nang mariin sa kanyang dibdib. Isang tahimik na pagtanggap. Nang gabing iyon, matapos niyang makita ang mukha ni Elena na nakangiti, si Miguel ay nagtangkang matulog. Pero biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-alinlangan siya, pero sinagot niya. Hello? Isang boses, mahina at pabulong, ang sumagot sa kabilang linya. Sir Miguel? Napanood ko po kayo sa TV noong nagbigay po kayo ng reward para sa hit and run. May alam po ako tungkol sa gabing iyon. Pero hindi po ako pwedeng magpakilala. Delikado po. Malamig na pawis ang tumulo sa likod ni Miguel. Ang tawag ay hindi isang biro. Sino ka? Bakit ngayon ka lang tumawag? Tanong ni Miguel, hininaan ang boses. Dahil po may mga tao pong ayaw akong magsalita. Natatakot po ako, Sir Miguel, pero hindi ko na po kayang sikmurahin pa ito. Nag-usap sila ng mabilis. Hindi pwedeng magkita dahil baka may sumusunod kay Miguel. Kaya nagbigay ang caller ng isang lokasyon, isang lumang imbakan ng dokumento sa Quezon City kung saan daw matatagpuan ang mga original police reports na hindi nasunog noong nagkaroon ng sunog sa police station. Kinaumagahan, sinabi ni Miguel kay Elena na aalis siya para sa isang emergency meeting sa opisina. Pero bago siya umalis, tumingin siya kay Elena. Ang kanyang mga mata ay nagtitiwala. May kailangan akong ayusin, Elena. Isang bagay na matagal nang dapat inayos. Naintindihan ni Elena. Alam niyang konektado ito sa gabing iyon, sa tela, at kay Lorna. Tumango lang siya. Ingat po kayo, sir. Nagtungo si Miguel sa lumang gusali. Ito ay madilim, maalikabok, at amoy luma. Sa loob, matapos suhulan ng isang tagabantay, natagpuan niya ang isang kahon ng mga lumang record. Pagkatapos ng ilang oras ng paghahanap, nakita niya ito. Isang pamilyar na pangalan. Isang file tungkol sa Marisa De Leon hit and run investigation. Ang ulat ay detalyado. Ang driver ng sasakyang nakabangga kay Marisa ay hindi nakita. Ngunit may isang witness report na inalis sa orihinal na file. Ang nakalagay sa report ay nagpabago sa lahat. Ang witness ay isang security guard na nakakita sa sasakyan na tumakas. Sinabi ng guard na hindi niya nakita ang driver, pero naaalala niya ang plaka ng sasakyan. Ang plaka ay nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Lorna. Napaupo si Miguel, hindi ito pwedeng mangyari. Pero ang mga sumunod na linya ang pumunit sa puso ni Miguel. Sinabi ng police report na napilitan ang pulis
na ideklara itong unresolved dahil sa mataas na impluensya mula sa pamilya ng biktima na nagsabi na ang kaso ay isara na. Si Lorna, siya ang nagtago. Siya ang nagmanipula. Hindi si Lorna ang driver, pero siya ang nagtago sa katotohanan para protektahan ang tunay na may sala, ang kanyang asawa. Ang kapatid ni Marisa ay mas piniling protektahan ang kayamanan kaysa sa hustisya. Ang lahat ng hiya at utang na loob na ipinilit ni Lorna sa kanya. Ang lahat ng pagsisisi na ipinadama nito sa kanya ay isang manipis na kurtina lang para itago ang sarili nilang kasalanan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit ni Miguel ay nawala. Napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Hindi niya kailangang sisihin ang sarili niya. Umuwi siya, diretso sa hardin. Naabutan niya si Elena at Lucas. Hawak ni Elena ang mga kamay ni Lucas at tinutulungan itong tumayo. "Kaya mo yan, Lucas," bulong ni Elena. "Konting lakad pa." Ilang hakbang, 2, 3. At pagkatapos, nawalan ng balanse si Lucas. Pero bago pa man ito bumagsak, sinalo siya ni Miguel. Nagtataka si Elena. Ang mukha ni Miguel ay hindi galit, hindi malungkot, kundi payapa. "Miguel, ayos ka lang ba? Anong nangyari?" tanong ni Elena. Umiling si Miguel. Tinitigan niya ang kanyang anak na ngayon ay nasa kanyang kandungan. Ang kanyang Lucas, ang kanyang buhay. "Elena," sabi niya, ang kanyang tinig ay may halong emosyon na matagal nang nakakulong. "Hindi ako ang may kasalanan. Wala tayong may kasalanan." Doon, sa gitna ng sikat ng araw sa hardin, kinuwento niya kay Elena ang lahat. Tungkol sa mga records, tungkol kay Lorna, tungkol sa kasinungalingan. Wala siyang kailangan itago pa. Habang nagkukwento siya, si Elena ay nakikinig. Walang paghuhusga, walang sorpresa, tanging pag-unawa. Nang matapos si Miguel, tumahimik siya. Si Lucas ay naglaro sa kanyang buhok. "Ngayon, wala na akong kailangan balikan pa," bulong ni Miguel. "Hindi ko na kailangan matakot. Hindi ko na kailangan magduda." Yumuko siya at sa unang pagkakataon, hindi siya nag-atubili. "Elena, salamat. Dahil sa pag-ibig mo sa bata, binigyan mo ako ng lakas na hanapin ang katotohanan." Dahan-dahang tumayo si Elena. Ngumiti siya. "Sir Miguel, hindi po natatapos ang pagmamahal sa pagkawala." At sa sandaling iyon, ang lahat ng problema ay tila naglaho. Isang pamilyar na tunog ang pumuno sa hardin. Binitawan ni Lucas ang buhok ng kanyang ama. Tumingin siya kay Elena at pagkatapos, tiningnan niya ang kanyang ama. Ma... Nanginginig, mahina, pero malinaw. Ang mata ni Elena ay lumaki sa gulat. Si Miguel ay napatulala. Mama?" Sinubukan niyang muli. Hindi ito eksaktong mama, pero ito ang pinakamalinaw na tunog na lumabas sa kanyang bibig sa loob ng maraming taon. Ang kanyang unang salita. Para itong isang lamat na nagbasag sa sumpa ng katahimikan. Ang maliit na tunog na "maamat" mula kay Lucas ay tila isang busina ng pagdiriwang. Niyakap ni Elena si Lucas. Ang mga luha ng kagalakan ay dumadaloy sa kanyang mukha. Si Miguel, na matagal nang naging bato, ay lumuhod at niyakap silang dalawa. Ang paghihilom ay hindi lamang para kay Lucas. Ito ay para sa kanila ring dalawa. Ang sumunod na linggo ay puno ng pagbabago. Hindi na nakita si Lorna. Si Miguel ay nag-file ng kaso batay sa mga ebidensyang nahanap niya, kasama ang impormasyon mula sa anonymous witness, na ngayon ay lumabas na at nagbigay ng testimonya. Ang pader ng kasinungalingan ni Lorna at ng kanyang asawa ay unti-unting gumuho. Nang gabing iyon, matapos mapatulog ang mga bata, si Miguel ay nagtungo sa kanyang opisina. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang app na nagpapakita ng lahat ng kanyang camera feeds. Tinitigan niya ang bawat screen, ang silid-tulugan,
Ang kusina, ang sala, ang hardin. Ang lahat ng kanyang pagdududa, lahat ng kanyang takot, ay nasa loob ng mga wires at lenses na ito. Dahan-dahan, binuksan niya ang isang toolbox. Kumuha siya ng wire cutter at isang screwdriver. Nang makita siya ni Elena, nagtataka ito. Sir Miguel, anong ginagawa niyo po? Tapos na ang pagdududa, Elena. Sabi ni Miguel. Tumingin siya sa kanya. Ang kanyang nangiti ay maluwag at totoo. Ito ang huling pader na babagsak. Umakyat siya sa bawat sulok ng bahay, sa kisame ng mga bata, sa library, sa likod ng mga libro sa opisina. Tinanggal niya ang bawat kamera. Pinutol niya ang bawat kawad. Ang bawat piraso ay tila nagpapalaya sa isang bahagi ng kanyang kaluluwa. Nang matapos siya, nagkalat sa sahig ang mga itim na kawad, mga lens, at mga maliit na chip. Ngayon, sabi ni Miguel, na tiningnan ang mga kalat, wala na tayong itatago pa. Para ipagdiwang ang pagpapalaya, iminungkahi ni Leo na kumain sila sa labas, pero hindi sa isang mamahaling restaurant. Sa karinderya po ni Aling Nena. Gusto ko po yung adobo niya, sigaw ni Leo. Kaya't nagpunta silang apat, si Miguel, si Elena, si Leo, at si Lucas, sa karinderya ni Aling Nena. Gulat na gulat si Aling Nena nang makita ang buong pamilya na pumasok. Nakita niya ang pagbabago kay Miguel. Ang lalaking laging nakasimangot ay ngayon ay tumatawa. Nakita niya ang kislap sa mata ni Elena. Umupo sila sa isang ordinaryong lamesa. Si Elena ay nagpapakain kay Lucas. Si Leo ay abala sa kanyang adobo. Si Miguel ay nakatingin lang sa kanila, punong-puno ang puso. Ang mga tsismosa sa karinderya ay nagbulungan. Pero hindi na ito mahalaga kay Miguel. Naramdaman ni Miguel ang haplos ng kamay ni Elena sa kanyang braso. Salamat, Sir Miguel. Bulong niya. Hindi ako ang dapat pasalamatan, Elena. Ikaw, sagot niya. Nang matapos silang kumain, si Lucas, na ngayon ay mas alerto na, ay hinawakan ang kamay ni Elena at tiningnan si Miguel. Ku, sinabi niya. Tinutukoy si Elena. Napangiti si Miguel. Kahit hindi pa niya masabi ang mama, alam ni Lucas kung sino ang kanyang ilaw. Hinatid ni Aling Nena ang bayarin. Sinamantala ni Miguel ang sandaling ito para mag-usap silang dalawa. Aling Nena, totoo po ba na kilala niyo na si Elena noon pa? Tanong ni Miguel. Oo, anak. Kilala ko ang pamilya ni Elena. Mabuting bata yan. Nag-aral. Pero kinailangan niyang mag-drop out dahil sa sakit ng kapatid niya. Alam mo, ang dahilan kung bakit ko siya nirekomenda sa'yo ay dahil narinig ko ang kwento mo. Alam ko na ang puso ni Elena lang ang makakatulong sa Lucas mo. Napahinto si Miguel. Hindi lang ito tadhana. Ito ay isang sinadyang tulong, isang kilos ng kabutihang loob. Salamat po, Nay, sabi ni Miguel. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Pauwi na sila. Taimtim na ang gabi. Si Leo at Lucas ay tulog na sa likod. Huminga ng malalim si Miguel. Ito na ang oras. Ang huling pader. Pinahinto niya ang sasakyan sa harap ng bahay. Bago pa man makababa si Elena, hinawakan niya ang kamay nito. Elena, simula niya. Ang kanyang tinig ay hindi na ang tinig ng amo. Ito ang tinig ng isang tao na handang maging mas mahina kaysa sa kanyang sariling takot. Alam kong hiningi mo lang ang trabaho, pero gusto kong malaman mo, hindi ka na isang yaya. You are the heart of this house. Ikaw ang nagdala ng pag-asa. Ikaw ang nag-ayos sa akin. Huminga siya ng malalim. Tiningnan ang mga mata ni Elena sa dilim. Elena, huwag ka nang umalis. Dito na kayo. Sa pamilya namin. Magsimula tayo ulit. Bilang isang pamilya. Naiwan sa hangin ang tanong ni Miguel. Nakatitig si Elena sa mga mata niya. Hindi niya inaasahan ang sandaling ito, kahit pa alam niyang matagal na siyang tinanggap ng kanyang puso ang pamilyang ito. Sir Miguel, sabi ni Elena. Ang kanyang tinig ay may halong luha at ngiti. Ang pamilya
Hindi ito tungkol sa lugar. Ito ay tungkol sa mga tao na nagpapadama sa iyo na ikaw ay mahalaga. Hindi na niya kailangang magsalita pa. Ang nangiti niya, ang kanyang mga luha, at ang kapit niya sa kamay ni Miguel ay sapat ng sagot. "Thank you, Elena." Bulong ni Miguel, niyakap siya ng mahigpit. "Thank you for trusting me." Ang sumunod na mga buwan ay mabilis na lumipas, puno ng ordinaryong kaligayahan. Si Lucas ay patuloy na gumagaling. Ang kanyang mama ay naging Ate Elena. At kung minsan, sa gitna ng paglalaro, ay napapalitan ng isang mas malinaw na mama na tinatanggap naman ni Elena ng buong puso. Si Leo ay naging mas malapit kay Elena at ngayon ay masaya nang nagbabahagi ng kanyang mga sikreto sa kanya. Ang usapin tungkol sa hit and run ay tuluyan ng natapos. Ang mga taong may sala ay nakakulong at nakuha ni Miguel ang hustisya na matagal nang hinanap. Ang paglaya niya sa galit ay nagbigay daan sa pagmamahal. Isang hapon, habang nagtatawanan sila sa hapagkainan, isang katok sa pinto ang pumukaw sa kanilang pansin. Pagbukas ni Elena, nakita niya si Lorna. Nakatayo ito, hindi nakatingin sa kanya. Ang muka ay payat. Ang damit ay luma. Wala na ang dating awtoridad. Sa kamay niya, may hawak siyang isang maliit na paper bag. "Elena!" Ang boses ni Lorna ay mahina. Gusto ko lang sanang dalawin ang mga bata." Nang makita ni Lorna ang kaligayahan sa loob ng bahay, si Miguel na nagpapatawa kay Lucas, si Leo na tumatakbo, ang kanyang matigas na puso ay tila lumambot. Hindi nagsalita si Elena. Alam niya ang hiya na nararamdaman ni Lorna. "Pasok po, Tita Lorna," sabi ni Elena, malumanay. Nag-aalangan na pumasok si Lorna. Iniabot niya ang paper bag kay Leo. "Para sa inyo, mga anak. Pasensya na sa matagal na pagkawala ni Tita." Tiningnan niya si Elena. At doon, sa harap ng lahat, nagpakita siya ng kaunting pagkababa ng loob. Hindi siya humingi ng tawad sa lahat ng kasinungalingan. Baka hindi niya iyon kayang gawin. Ngunit nagbigay siya ng isang simpleng pagkilala. "Elena," sabi ni Lorna, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Lucas. "Kamukha siya ng kapatid ko, pero ang nangiti, sa'yo nakuha." Iyon ang kanyang paraan ng pagtanggap. Isang tacit approval. Umupo si Lorna sa sala, sa loob ng maikling panahon. Nang umalis siya, niyakap niya si Elena. Isang maikling yakap, pero isang yakap na nagtatapos sa matagal na sigalot. Pagbalik ni Elena sa loob, nakita niya si Miguel, nakangiti. Hawak ang isang maliit na kahon. "May isang bagay pa akong gustong tapusin," sabi ni Miguel. Naisip ni Elena na isa itong proposal ring at bigla siyang kinabahan. Ngunit nang buksan niya ang kahon, hindi ito sing-sing. Ito ay isang chunk of keys. "Ang lahat ng ito, binili ko para sa'yo noon. Naging dahilan ng pagdududa," sabi ni Miguel. Kinuha ang isa sa mga susi, ang susi ng harapang pinto. "Naging dahilan ito para balutin ko ng takot ang sarili ko. Pero hindi na. Ngayon, gusto kong ibigay ang mga susi na ito sa iyo." Inilagay niya ang mga susi sa palad ni Elena. "Hindi ka na bisita, Elena. Hindi ka na yaya. Hindi mo na kailangan ng sahod. Ito ang bahay mo. You are the mistress of this house at ikaw ang nagmamay-ari ng puso ko." Doon, sa gitna ng sala, walang nakatingin na kamera. Sa harap ng kanilang mga anak na masayang naglalaro, inamin ni Miguel ang kanyang pag-ibig. Ang lahat ng pader ay gumuho. Ang lahat ng hiya ay naglaho. Ang lahat ng utang na loob ay nabayaran ng walang hanggang pag-ibig. 1 taon na ang nakalipas mula nang huling nasira ang mga pader sa bahay ni Miguel de Leon. Sa likod bahay nagaganap ang isang maliit na fiesta. Hindi magarbo, kundi isang masayang pagtitipon kasama sina Aling Nena, Dr. Santos, at iilang kaibigan na naging bahagi ng paglalakbay nila. Ang okasyon ay ang ika-7 taong kaarawan ni Lucas, na ngayon ay tumatakbo na
Sumisigaw at tumatawang parang isang ordinaryong bata. Si Lucas, malakas na ngayon, ay tumakbo patungo kay Elena. Mama, tingnan mo, nakuha ko. Hinawakan ni Elena ang bata at niyakap. Tinawag niya itong mama nang walang pag-aalinlangan. Hindi niya pinalitan si Marisa sa puso ni Miguel, pero pinalitan niya ang pagkawala sa puso ng mga bata. Si Elena ay natagpuan ng kanyang tunay na tahanan, isang bahay na binuo, hindi ng semento, kundi ng tiwala. Si Miguel ay nakatayo sa isang sulok, nakangiti. Hinihimas niya ang kanyang pisngi. Ang mga mata niya ay hindi na nanlalagkit sa pag-aalinlangan, kundi nagniningning sa pagmamahal. Sa wakas, natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng kaligtasan.